Ito naman po mga bossing, sa susunod nating topic o susunod nating i-discuss, ano ba to? No? Duterte tinaniman ng bare, grabe. Kakauwi ko lang kasi kanina, no, habang nasa treadmill ako, 1 oras at kalahati, pawis. Kaya yung mga naka-line up po na topic natin ngayong araw, mga bossing, nandito binabasa ko. No. Mr. Sunny Reyes, ano pong position nyo? Patrolman. Patrolman po. So, bakit po kayo na-dismiss? Mike. Ginasuhan po ako ng Station 11 po. Ano nga pong ikinaso sa inyo? Bali, ang ano po, drugs tsaka baril po, tinanong na po nila ako. Ano po? Drugs po, tsaka baril po. At kayo nag-shoulder nung lahat ng gasa sa kaso nyo? Opo. Ang totoo po yan, sir, yung pangyari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na pulis po dun sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tinignan ko po kung totoo po bang pulis yun. Totoo pa lang nangyayari, no? Mga kababayan, yung taniman ng ebidensya. At meron mga umamin na mga personalidad dyan, mga nagtatanim ng ebidensya. O, kayo na lang maglagay dyan sa comment section kung sino yung kilala nyo o narinig ninyo na nagtatanim ng ebidensya. Sanay daw po sila na gumawa nun, no? Ngayon, ang nakaharap ko po, hindi po pulis yun, kaya tulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng assistant na pulis at dumating po yung PO2 Bungato tsaka yung PO1 Luminis. Tinel-over ko po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami. Nakunti na pa mga pulis to. Ano nangyari? No? Tinaniman, tapos nakakita, Tapos pagdating doon sa pulisya, mga kababayan, sila na po ang binaliktad. Sila na po ang may kaso ngayon. Napag-alaman po namin na yung taong yun po, asset po ng police station 11 ng Galas, Quezon City po. Ang masakit po nga. Siguro mga bossing, kulang sa kota. Siguro kulang pa po doon sa mga bilang na kailangan nahuhuli o kung ano-ano man. No? O ito, gawin mo, ganito. Punta ka doon. Humanap ka nung mukhang aadik-adik. Humanap ka nung mapayat. Ilagay mo. Tapos sabay na utusan ng asset. Sabi mo, isurrender mo yan doon sa police station. Pagdating sa police station, siya na yung may sala. Ganyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. Apat po kami nakulong na mag-ama. Na sinasabi nila yung acid daw pong yun, binaligtad kami, na hinold up po daw po namin doon sa aming lugar. Anak ng... Ginawan po nila ako ng senaryo. Akala ko ba nung panahon ng dating Pangulong Duterte, tahimik, no? Nung panahon pala ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, mas mas matatakot ka pa, no? Sabi nila, ako nakakapaglakad ako sa labas, 11:00 ng gabi. Dahil alam ko, nandiyan ang mga kapulisan para panatilihin ang katahimikan at kaayusan. Tapos ganun ang nangyayari, mga kababayan. Ano pong posisyon? Malas ka ho dito kapag ka nataniman ka no, mga bossing. Malamang ang ayos-ayos ng buhay mo, meron kang maayos na trabaho, pumapasok ka ng maayos, tapos kapag ka yung natsyempohan ka, pwede ito. Taniman mo nga yan, patay. Biglang nasira ang buhay. Nagda-powder po namin dun sa aming lugar. Ginawan po nila ako ng senaryo. Okay, alright. So, nakulong po kayo nung 2016, 2017? Ganun po? 2017 po. 2017. Opo. Ha? 2017. Panahon ni dating Pangulong Duterte at ni Bato de la Rosa. Case was filed against you. Opo. Sino nag-file? Bali, yung Station 11 po. Yung police. Opo. Na sinasabi mo na
na Nagtanim. tinaniman po nila ako. Kaya, Okay. Dinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak buong pamilya? Kulang na lang yata yung nanay? ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, 3 po. So, 4 kayo nakakulong. Opo. Sige na, kinasuhan naman po sila ng ng robbery hold up po. Tsaka yung kinaso sa And kanila. during all this time na nakakulong po kayo, with all these allegations that you have mentioned, lahat ng ginastos niyo sa kaso ay sagot po ninyo. Opo. Alam niyo po kung ano ang naiisip ko, mga kababayan, kung bakit ho umaabot sa mga ganyan yung mga kapulisan dati. Nape-pressure ho eh. No? Nape-pressure ho dahil meron silang mga ganito. Ito, ang quota ninyo, dapat bago matapos ang buwan na ito, may mga ganito kayong mga nahuli. Sino po ang kawawa dyan, mga bossing? Yan po, mga sibilyan. Tapos sasabihin nila, ang saya-saya nung dating anong nakaupo si dating Pangulong Duterte, maayos. Pero pag napagtripan ka dahil may quota at may reward system, sira ang buhay mo. Sige po. At, Pero po, na-dismiss naman po lahat ng pinatong nila sa aking kaso. administrative. Nag-sweldo po ako. Administrative po, doon po ako na-dismiss po. Okay. Alright. So, yung criminal, dismiss. Opo. Ito yung mga mahirap no? Na mga sitwasyon talaga that nakakaawa yung ating mga pulis na. For example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos ginawa nila yung kanilang tungkulin. At nagkaroon ng ganitong polisiya na this was implemented and then it happened. So, wala silang biktima sila. So, wala silang perang tanggol sa sarili nila. Naapektuhan siya at ang pamilya niya, karir niya, reputasyon, dignidad. Yun ang nakakalungkot sa nangyari sa atin. Totoo ho, mga kababayan. Hay, Diyos ko. Yung quota system at reward system na yan, mga boss, ayan. Diyan sila talagang madidiin ho. Diyan talaga sila malamang mapakulong sa ICC. Anyway, pangatlong topic natin ito. Executive Officer. Ito na ho yata yung yung Duterte's political vendetta, mga boss. Pakinggan natin si Paduano, ha? Merong isang buong station. Sa pagkakaintindi ko ho, merong isang buong station parang pinasibak kasi ayaw sumunod sa utos ng mga Duterte. Pakinggan ho natin ito, mga That boss. time is Attorney Roel Yorti Casurao. He was then the Vice Chairperson of the NAPOLCOM when the President